Hi guys, welcome to the channel. Ito ang pinakaunang video natin, no? And sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-engine wash ng Ertiga. Applicable naman siya sa kahit anong sasakyan, pero this time, Ertiga 2019. So, pinandar ko muna saglit yung makina para mag-init lang ng konti kasi mas gusto kong mag-engine wash ng ganon. Medyo mainit yung makina, mas madaling umangat yung mga alikabok at grasa. Pero huwag kayong mag-engine wash nang galing kayo sa biyahe at masyadong mainit yung makina. Hindi kasi advisable na biglang mabasa yung buong makina ng sobrang init. So, okay na yan, saglit lang. 3 minutes siguro and then patayin nyo na ulit. Ang mga tools nga pala natin, gagamitin syempre microfiber towel, may garbage bag, paper towel, and then may air duster, and then itong engine foam cleaner, may detailing brush, may sponge, at syempre yung water bottle. Importante yan kasi hindi natin kailangan ng masyadong malakas na pressure sa pag-wash ng engine. Okay, tara, simulan na natin. So, syempre, ang pinaka-uunahin nating gawin, dapat safety. So, tingnan ng makina kung may mga exposed na wires, mga walang balot. Yung dipstick ng oil at ATF dapat nakabaon mabuti. Ang makina ko is hindi naman masyadong madumi, kaka-engine wash ko lang nito last month. So, may mga alikabok lang. At saka, ganyan na talaga yung kulay ng plastic niya, faded. Kasi hindi ako gumagamit ng yung plastic conditioner. Yung nagre-restore ng kulay, hindi ako gumagamit nun kasi malagkit. So, ang purpose ko lang dito is tanggalin ng mga alikabok at yung mga grasa at mga putik-putik. Kaya ako siya ini-engine wash. Pero in terms of color, okay na sa akin yung ganyan. Itong ilalim ng hood, may mga konting alikabok. Yung mga itim na yan nakasingit sa gilid-gilid. Yan yung mga libag-libag kung tawagin. Matatanggal din natin yan. Pero hindi naman natin talaga 100% na gustong tanggalin. Dahil ito'y DIY lang. Unless magpa-detail tayo professionally. Tinuturo ko lang sa inyo para hindi kayo matakot. So first things first, sa Ertiga 2019, ito yung computer box niya. Yan ang kailangan nating takpan. So gamitin natin yung garbage bag. Ibalot nyo lang. Make sure lang na yung ibabaw talaga is matakpan, nakapaikot hanggang yan sa ilalim. Isiksik nyo lang yung plastic. Then may wire naman dyan. Ipaikot nyo lang yung dulo ng plastic. Yung iba, dinidisconnect pa nila yung negative terminal ng battery. Pero sa tagal kong nag-engine wash, almost 20 years ako lang gumagawa. Never naman ako naka-encounter kahit sa mga lumang sasakyan pa. Importante lang talaga itong computer box matakpan. And then next is syempre dito sa bandang kaliwa ng engine, yung alternator. Ayan. Yan yung tinuturo ko na yan. So kailangan takpan din yan. Well, maraming discussion about it kasi sabi nila halos lahat naman daw ng pyesa sa ilalim ng hood sa engine bay is designed to get wet. Pero syempre, doon pa rin tayo sa safer side. It's better to be safe than sorry, ika nga. So ayan, takpan na natin yung computer box. Tatakpan na rin natin yung alternator. So, magsa-start na tayo. Importante lang dito is huwag kang kabahan. Okay? Tinakpan ko rin pala itong ibabaw ng makina, yung kung saan nandun yung ignition coil at saka spark plug kasi ang uunahin nating hugasan is yung ilalim ng hood. So, para ma-avoid natin yung pagtulo dyan, mabasa. So, syempre pupunta dyan yung mga dumi nitong ilalim ng hood. Takpan natin ng plastic. So first step natin syempre is babasain muna gamit yung pressurized water bottle natin.
And then, etong nabili ko sa Shopee, etong foam spray, engine cleaning spray is maganda siya actually. Pero hindi nyo kailangan bumili nito. Pwede na yung soapy water. So, ang gagawin nyo lang is isang kutsarang dishwashing liquid sa 1 litrong tubig. So, okay, ayan. I-scrub nyo lang. Ginagamit ko yung sponge. So kung matatanong nyo nga pala bakit sponge ang ginagamit ko, baka magasgas. Hindi po siya magagasgas kasi ito po yung ginagamit ko. So Scotch-Brite na hindi nakaka-scratch. Kahit po sa salamin ginagamit ko yan. Proven and tested na po yan na hindi nakaka-scratch. Eh yan po, yung kulay pink. Yung green po ang nakaka-scratch. Okay, so scrub nyo lang po yan hanggang matanggal nyo yung mga libag-libag sa singit-singit. Huwag nyo po masyadong puwersahin dahil as I've said, DIY nga lang po ito. Hindi naman po tayo professional engine detailer. So pag medyo nawala yung foam, lagyan nyo pa and then scrub lang ulit buong ilalim ng hood hanggang dyan sa ilalim. So hindi naman bago itong sasakyan natin. So meron talaga siyang dumi na minsan hindi na kayang tanggalin ng DIY lang. And yes, 5 years old na yung sasakyan, although kahit paano na-maintain pa rin natin. Alaga lang talaga. Then pag okay na, pag kontento ka na sa pag-scrub mo, pwede mo nang banlawan. May mga konting libag pa, may mga libag-libag pa actually na hindi talaga kayang tanggalin ng ganon. Pero ang importante kasi sa akin is matanggal ko yung alikabok. Yan ang importante. Okay, so banlaw lang thoroughly hanggang ma-sprayan nyo yung ilalim ng hood. Yan. Mas gusto ko gamitin tong pressurized water bottle kasi hindi masyadong malakas yung pressure. Yun kasi yung delikado kapag nag-engine wash. Kaya okay na yan. Sa mga hardware, makakabili kayo niyan. Sa mga grocery actually, may nakita ko minsan. Gamit to sa orchids yata. Pang spray. So maganda rin siya gamitin. Okay, so after yung banlawan, punasan nyo na. So, di ba, meron naman changes. Makikita nyo yung pagkakaiba. Medyo tanggal yung alikabok and then yung konting libag. Kung gusto nyong tanggalin yung libag talaga, 100%, meron akong ituturo sa inyo. Pero, that's for another video. Gagawa tayo noon kung talagang gusto nyo. Mag-request lang kayo sa comment section. I-request nyo lang kung paano tanggalin yung mga libag-libag. Okay? Sa ngayon, this is just a DIY. So, ganyan lang muna. Then, after nyan, pwede nyo nang tanggalin yung kinover nyong plastic sa ignition coil. Kita nyo, hindi siya nabasa, diba? So, hindi pumunta sa kanya yung mga dumi nung galing sa hood. Okay. So, ngayon, pwede na tayong mag-start dito sa pinaka-engine mismo. Okay? So, first step is basain yung engine bay, yung mga lahat ng nakikita nyo dyan, basain nyo lang. So, di ba, ang ganda ng buga ng tubig, hindi mahina, hindi malakas, which is ideal para sa engine wash. Kasi ang delikado nga sa engine wash, gaya ng sabi ko, is yung malakas na pressure. Lalo na pag luma na yung sasakyan, mahihina na yung mga seal. Yan sa mga socket, sa mga sensor, yung mga goma mahihina na. So papasukin talaga yan kapag malakas ang pressure. Kaya okay na sa akin yung ganitong pangbuga ng tubig. Okay, yan. Sige, bugahan nyo lang. Buong engine. Huwag kayong kabahan. Once na nagawa nyo naman yung preparation, natakpan nyo lahat ng dapat takpan. Okay lang yan. And then, ang next step, yung ating foam cleaner. Sprayan nyo lang din lahat ng parts. Mas madali kung uunahin nyo yung isang side muna. Tulad ng ginawa ko dito, yung right side muna ang inisprayan ko. Para hindi mag-dry up yung foam.
at hindi kayo spray ng spray. So dito muna tayo sa kanan. Sprayan nyo lang. Kasi itong foam na to, kapag naiwan, na ano na siya nagli-liquefy na siya na parang tubig na lang. So, hindi na daw kailangan banlawan pero I still rinse it. So, yan, after ma-sprayan, so gamit kayo ng detailing brush or paint brush. So, lahat ng makikita nyo na madumi, lahat ng sulok-sulok, kasulok-sulukan, i-agitate nyo lang. And then, pag nawawala na yung foam, dagdagan nyo lang, spray kayo ulit. Okay? So, pagkatapos dun sa kanan, dito na tayo sa bandang gitna. Again, spray lang ulit. Kayong matakot, damihan nyo yung pag-spray, lalo na kung matagal nang hindi na lilinis yung engine bay nyo. And then, yun ulit, yung detailing brush, i-agitate nyo lang yung mga sulok-sulok. Yung iba, gumagamit ng basahan, pero I prefer a detailing brush o di kaya yung paint brush. Kasi mas naaabot ko yung mga kasingit-singitan kumpara kung basahan yung gagamitin. Ayan, so scrub lang, agitate nyo lang, then tingnan nyo pa kung saan pa yung medyo madumi. Yan, dito sa ibabaw. Sprayan nyo lang, and brushin nyo lang. Nakakaaliw to actually. Pag nakita nyo yung resulta, galing kayo sa maduming engine bay, and then after nito, nakakagaan sa pakiramdam na makikita mo na malinis na yung makina. Okay, after nyan, di syempre, banlawan na natin. Basahin ulit. Gamit yung ating water bottle. Yan. Sige lang, yan. Yung mga kasulok-sulukan dyan, basahin nyo lang. Yan. Sa ibabaw ng radiator. Yan. Kayong matakot mag-spray, go lang. Kita nyo, natanggal yung mga putik-putik, mga libag-libag, oh. Yan. Sprayan nyo lang yan buong makina. Yan, dyan. So, kung titingnan nyo, gaya ng sabi ko kanina, yung kulay ng mga black plastic panel sa makina ko is parang grayish na. So, yun nga. Kung gusto nyo, gumamit kayo ng mga plastic restorer na nabibili o plastic conditioner, okay yun. Maibabalik niya talaga yung pagka-black ng mga plastic. Pero ako, hindi ko nakaugali ang gumamit nun kasi para sa akin, mas dinidikitan siya ng alikabok. So, okay na sa akin yung ganyan. Importante sa akin, alam kong walang alikabok at walang putik yung makina ko. Okay? Yan, malapit na tayo matapos. So, pag nabanlawan nyo na, kontento na kayo, okay na kayo, syempre, we go to drying. So, yan lang. Punas-punas lang. Punasan nyo lang yung mga parts, yung mga exposed parts. Mga kaya nyong abutin. Yan. Punasan nyo lang ng microfiber. Hanggang slightly matuyo na. Yan. And hindi nyo maiiwasan yan, no? Yung sa mga sulok-sulok, mayroong maiiwang tubig dyan. So, mamaya gagamitin natin yung canned air natin na nabili din. Actually, pwede nyo gamitin yung mga vacuum cleaner nyo. Merong yung may reverse na blower or handheld blower, mas okay yon. Pero since wala akong access sa ganon, mas okay na sa akin yung portable na ganito. Yan, sprayan nyo lang yung mga sulok-sulok, yung mga terminal, yan, yung mga dyan sa ignition coil, sa mga socket wires, yan. Dyan kasi titigil yung tubig eh. So, yan, mga ganyan. Sprayan nyo lang. Importante na matanggal yung mga tubig. Hindi totally kasi matutuyo naman yan. Pero syempre, huwag nating hayaan na may tubig na mag-stay dyan. Okay? Then after nyan, punasan nyo ulit. Siguraduhin nyo lang na masprayan nyo yung mga socket wire kasi yan yung medyo delikado dyan, especially sa mga lumang sasakyan.
Kaya mas okay na sprayan nyo yan. Okay, so after everything, pwede nyo nang tanggalin yung plastic nitong computer box. So makikita nyo, malikabok pa rin siya. So at least successful ka, hindi siya nabasa, di ba? And then dito sa alternator, dukutin nyo lang. And then punasan nyo lang syempre para hindi naman siya outcast. Siya lang ang maalikabok. Okay? So, yan. Actually, tapos na tayo. Kung tutuusin, tuyuin nyo lang. And wag nyo munang start yung makina for at least an hour. Ako, I'll have it rest for an hour para matuyo siya naturally. Hayaan nyo lang naka-open yung hood. So, di ba? Ayan yung difference. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Grayish pa yung plastic. Pero okay sa akin yan. Pero kita nyo yung ibang parts. Talagang lumitaw yung kalinisan niya. So, there. Patuyuin nyo lang. Open yung hood. And tapos na ang ating DIY engine cleaning. So, guys, maraming salamat sa pagtangkilik. Marami pang susunod na mga DIY at mga pagre-review ng mga sasakyan. Sana suportahan yung channel para lumago tayo. Again, see you sa next video. Salamat ulit.